Bago ang lahat, tinalo ng Knicks ang Boston 112-106. Ito rin yung last team na nakakalaban ni Tatum last playoffs na magkaroon siya ng injury. Nagkaroon pa di umano ng mental breakdown si Tatum nang bumalik siya sa MSG. Base pa kay Tatum, kesa maupo na lang siya, tinuloy na lang niya maglaro. Naka 24 points, 13 rebounds at 8 assists naman si Tatum kontra dito sa Knicks. Si Jaylen Brown hindi nakapaglaro dahil merong Achilles tendinitis injury. Na based naman sa kanya, hindi big deal. Mostly ng mga teams ngayon nagre-ready na rin sa playoffs. Kapag nawala pa tong si Brown, mas delikado pa yung Boston. Crucial 3-point shot din kay Josh Hart sa game na yumari talaga sa Celtics. Meron si Hart na 26 points, 2 rebounds at 6 assists. 5 out of 7 pa sa 3-point area. Ang Knicks, nagre-ready na sa kanilang 9-man rotation para sa postseason. Ang either makakatapat kasi ng Knicks, Atlanta or kaya Toronto. Pwede rin sumingit ang Magic or Philadelphia. Based pa kay Coach Mike Brown, pina-finalize niya ang kanilang 9-man rotation. Kasama doon si Jordan Clarkson, ibinalik siya sa second unit. Versus Atlanta Hawks, nasa 9 player lang ang ginamit nun ng Knicks. Kasama doon si Clarkson na merong 9 minutes. Versus naman sa Boston, nilagay din niya yung 9 player. Si Clarkson merong 14 minutes, 8 points, 1 rebounds at 2 assists. Hindi naman diretsa ang sinabi ni Coach Mike Brown kung sino ang ilalagay niyang player sa 9-man rotation niya. Pero ang binanggit niya doon kung sino yung nilagay niya versus Atlanta Hawks, yun ang possible niyang gamitin sa playoffs. Napakaliit lang ang chance na mabago yung lineup na nilagay niya. At ang isa dun, hindi kasama si Alvarado at Jeremy Sohan sa nakaraan 2 games. Wala namang reported injury si Alvarado at big time player din naman nila pagdating sa defense. Mga mid-March, unti-unti na kasing bumalik si Clarkson sa rotation dahil di umano kailangan ng Coach Mike Brown ng scorer sa second unit. Mukhang kakalabasan lang din ang rotation ng Knicks katulad ng kay Coach Tom Thibodeau last season. Magiging batak ulit yung starting unit nila sa playoffs. Mukhang ihilang din ang pahinga ni Josh Hart at ni Bridges. Based pa kay Coach Mike Brown, ang gagamitin talaga nila sa playoffs yung top 9 player nila. Si Alvarado hindi naman binanggit kung kasama dun sa lineup dahil nga nagsimula na siyang maglagay ng 9 player sa rotation versus Atlanta pa. Pwede din mailagay si Alvarado doon sa filler minutes kung sakaling mayroong player na kailangang ipahinga. Sa game naman ng South Bay Lakers at Santa Cruz Warriors, nag-dominate si Dominaton. Kaso hindi pa rin niya masalo yung bola. Si Bronny James humahataw nitong mga nakaraang games. Talagang siya ang future ng Lakers. Siya ang tanging professional player sa NBA or sa buong history ng NBA na may kasamang tatay sa loob ng court. Siya din ang nag-iisang player na nagreklamo sa ring dahil hindi pumasok yung tira niya. Ganong kalupit si Bronny James, professional player na may chaperon pa. Ito rin kasi ang unang game ng Lakers after ng incident sa OKC sa pagitan ni Bando at ni JJ Redick. Sinugod kasi nitong si Bando si Redick after siyang ilabas, ilang segundo na lang or minuto yung natitira sa quarter after din niyang mag-mintes ng mga free throws. Sabi siguro nitong si Bando kay Redick, pogi rin naman ako parang Luka. After nun, kinall out ni Redick yung 3 player niya sa postgame interview. Si Hachimura, Bando at si Ayton. Pero mas grabe yung kay Ayton, pinagmukhang hindi talaga papakinabangan eh. Sinabi pa ng mga retired player, dahil sa ginawa ni Redick, magsisimulang i-hate siya ng mga player dahil imbes na i-take niya yung failure ng mga player niya, sinisi niya pa sa live broadcast. Prior din sa game ng Lakers at Warriors, nag-usap di umano si Redick at si Bando. Wala namang nilabas na statement, ang sinabi lang doon naging okay na silang dalawa. Pero ang nag-response talaga ng malaki doon si Ayton, nagkaroon ng nice game versus Warriors. Meron si Ayton na 21 points, 5 rebounds, 1 assist, 1 block. Mga guards na nga yung kalaban niya, hindi pa naka 3 blocks eh. Si Bando, buntikan pa mangitlog, 2 points, 6 rebounds, 5 assists, 4 turnovers. Mukhang conscious din yung mga players ng Lakers ngayon. Nakakalimutan ata ni Redick na hindi na siya podcaster, head coach na siya. Baka sabihin masyado na naman mainit kay Bronny at sabihin haters na naman. Pero dahil yun kay Nick Smith Jr. Dahil si Bronny meron 21 minutes, 10 points, 1 rebounds, 3 assists, 2 steals at 3 turnovers. Ang ganda ng stats na yun. One-sided yung game ng Lakers at nitong Golden State. Pero si Bronny sa rating ng buong game, -5 sa plus-minus rating. Si Nick Smith Jr., 12 points in 11 minutes.
Dahil si Bando, kahit muntikan siya mangitlog sa stats, naka plus 15 siya sa plus minus rating. Si Nick Smith Jr. naka plus 9. Kaya ang laking sayang, parehas lang din naman ng build si Brownie at si Nick Smith, kaso magkaiba sila ng tatay. Sa 8 straight games na nilaro ni Brownie, hindi ko titingnan yung average niya, yung total plus minus rating niya, negative 36. Nung versus OKC, negative 25 nun si Brownie. Si Nick Smith naman, 11 points in 12 minutes at nasa negative 5 siya. At least medyo mataas, mabilis din siya maka-pick up, kaya nga sayang. Ito pa yung masakit kay Nick Smith dahil siya talaga yung top player sa South Bay Lakers sa G-League. Kaso yung credit hindi nabibigay sa kanya, binibigay pa rin kay Brownie ng media.